Dumagsa mga naghahanap ng trabaho sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office sa Lipas City. Narito ang report ni Denise Abante. 2 taon nang walang trabaho ang 44 anyos na si Nancy matapos siyang maputulan ng kanang paa dahil sa isang aksidente noong 2022. May mga trabaho na raw ang mga anak ni Nancy pero mas gusto pa rin niyang may sarili siyang kita pandagdag sa kita ng kanyang asawang delivery rider. Hindi raw hadlang ang kanyang kapansanan sa paghahanap niya ng trabaho. Para makatulong sa mga anak, pamilya. Subukan kung kaya, di ba? Pero yung mga gawain naman sa bahay, kaya ko naman. Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Ang hirap kumita ng pera. Hindi ka magkakapera kung nakatambay ka sa bahay. Malay lang natin. Baka lang makakuha ng trabaho kahit ano. Yung po pwede sa kagaya namin ganito, walang paa. Kabilang si Nancy sa mga job seekers na dumagsa sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office ng Lipas City, katuwang ang isang non-profit organization at mahigit 80 mga kumpanya mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Project Inclusion Network, isang organisasyon na tumutulong sa mga persons with disability na makahanap at matanggap sa trabaho. Naniniwala tayo na bawat isa ay may kakayahan. Regardless of their disability, kaya nila, posible. At kaya nila makatapos ng trabaho, kaya nila makatapos ng task. Meron silang kanya-kanyang skills, talent, craft. Ang distribution company na ito handang tumanggap ng mga PWD na aplikante. Kasi hindi naman tayo nagdi-discriminate kung kaya ba niya o hindi na. Ang tanong na naman ay willing ba sila. Meron kami sa warehouse, sa admin meron din kami. Umaasa naman ang job seeker na si Eva na kahit may edad na ay makakakuha pa rin ng trabaho. Ay gusto ko pa makaipon para sa pagtanda ko, sa sarili ko. Gawa kami mag-asawa, at least ano po, kahit may kaunting maipon sa pagtanda. Mahirap ang buhay ngayon, ma'am. Ang Lipas City LGU umaasa na sa tulong ng mga isinasagawang job fair, mapapababa ang unemployment rate ng lungsod. Nagiging bridge yung ating mga NGOs at saka government para ma-match natin yung pangangailangan ng ating mga business establishments na nag-hire talaga ng mga personnel. Hindi na nila kailangan magpaikot-ikot sa iba't ibang mga companies. Dito lang diretsyo, one-stop shop at ang laki ng possibility ng on-the-spot hiring. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority na ipinasa sa Dole, Batangas, bumaba ng 1.3% ang unemployment rate sa Calabarzon. Mula sa 4.8% na unemployment rate noong February 2023, bumaba ito sa 3.5% ngayong February 2024. But with the job fairs, we try to put them in one place, in one area para yung mga ang ating mga job seekers mamimili na lang sila, 'di ba? Kung alin yung at sure vacancies ito, 'di ba? So si job seekers they can choose among yung mga participating companies in the job fairs, saan ba yung skills na talaga namang meron sila, mag-fit para doon sa kanila sa hinahanap nila na trabaho. Sa pinakahuling datos ng Lipas City Peso, nasa mahigit 50 na ang hired on the spot sa isinagawang job fair. Samantalang magsasagawa naman ng malawakang job fair ang Dole, Batangas sa April 23 sa Barangay Marawoy sa Lipas City. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.